Sa kabila nga po ng pagkapanalo mga idol ng Team USA kahapon, hindi rin naman dito naging perpekto ang kanilang performance. Sa katunayan, meron pa rin naman nga silang mga nagawang pagkakamali sa pagkakaroon ng napakaraming turnovers at missed shots sa unang minuto ng laban. At isa sa mga players na sobrang nag-struggle ay ang kanilang starting center na si Joel Embiid na nakapagtala lamang ng 5 points, 4 turnovers at 5 fouls sa loob ng 50% shooting. Yes mga idol, fouled out pa nga ito sa loob lamang ng 12 minutes. Napakasakit rin naman panoorin ang mga galaw nito sa unang mga minuto dahil kung hindi turnovers, puro mintes ang kanyang tira. Dahil dyan usap-usapan ng mga fans at hiling nila kay Coach Steve Kerr na i-bench na lamang si Joel Embiid gayong hindi nga po masyadong gamay nito ang rules at galawan sa FIBA. Mas mabuti na lamang nga pong ipalit sa kanya si Anthony Davis bilang starter na mas maganda ang nilalaro sa tuwing nasa loob ito. Samantala, ibinulgar nga po ngayong araw ni Shams ng The Athletic na binigyan at pinaperma muli ng kontrata ng Phoenix Suns si Josh Okogie ng mahigit sa 2 years, $16 million kung saan huling taon niya sa deal na ito ay isang non-guaranteed contract. At dahil sa ginawang ito ng move ng front office ng Suns, mas lalo lamang nga pong tumaas ang kanilang bayarin. Base nga sa inilabas na balita ni Bobby Marks, ang Phoenix Suns nga ang unang team na nagkaroon ng $400 million na payroll na binubuo ng $223 million na sweldo sa kanilang mga manlalaro at $198 million sa kanilang babayarang tax. Pero kahit ganoon, naging matalino rin naman ang pagkuha nila kay Josh Okogie, gayong magkakaroon rin naman sila dito ng $8 million na trade assets na kanilang magagamit next season. Alam naman ninyo, sa kanilang tatlong superstar pa lang na sina Durant, Beal at Devin Booker, sobra sila sa cap space, kaya asahan na nga ninyo na napakaliliit na move na lamang ang kanilang gagawin. Sa kabilang banda naman, bagamat man parati na lamang nabibigo ang Los Angeles Lakers sa pagkuha ng mga superstar o bagong player sa trade, hindi pa rin naman sila humihinto na makipag-trade talk sa ibang kupunan para makagawa ng magandang deal. Iba't ibang klaseng trade proposal na rin naman ang nagsilabas ngayon upang makakuha lamang sila. At ayon sa pinakahuling inilabas na balita ni Sian Divine na isang insider, interesado nga po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Wendell Carter Jr. mula sa Orlando Magic. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, isa nga itong 25 years old, 6'10" big man na mayroon pang napakalaking potensyal sa pag-average niya ng 11 points per game na may kasamang 7 rebounds. Bukod sa kanyang size, napaka-physical na rin naman ito. Kaya kung sakali man nga pong makuha siya ni Rob Pelinka, magagamit nga nila ito bilang katandem ni Anthony Davis. Yes mga idol, si Carter Jr. ang magiging sentro habang si Davis naman babalik sa 4 bilang orihinal na posisyon nito na magpapalakas sa Los Angeles Lakers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.